Sa loob ng kanyang garahe, abala si Charlie sa pag-aayos ng isang maliit na eroplano, regalo sa kanya ng asawa niyang si Sarah para sa kanyang kaarawan. Saglit siyang tinawag ni Sarah para sabihing kailangan niyang lumipad papuntang London para sa isang business conference. Inaya niya si Charlie na sumama, pero tumanggi ito dahil lubog siya sa trabaho. Maya-maya, dumating si Charlie sa headquarters ng CIA. Dumaan siya sa ilang high-tech na security scanners, mga sistemang siya mismo ang nagdisenyo. Sa wakas, nakarating siya sa Department ng Decryption at Analysis, at agad siyang nagtrabaho. Biglang may natanggap siyang mensahe mula sa isang matagal na niyang anonymous contact na ang codename ay Inqualine. Ilang taon na silang palihim na nagpapalitan ng classified na impormasyon. Ngayon, binalaan siya ni Inqualine na ang dokumentong ipapadala ay maaaring maglagay sa CIA sa matinding panganib. Sinubukan ni Charlie hulaan kung nasaan si Inqualine, baka nasa Istanbul, pero walang sagot. Sinimulan niyang i-analyze ang mga files, pero kahit gaano siya kagaling, hindi niya agad mabasa ang code. Pagkatapos ng mabilis na tanghalian, bumalik siya sa opisina at sinagot ang tawag ni Sarah mula London. Alam na niya kung nasaan ito, matagal na niya itong sinusubaybayan. Sandali lang ang tawag, ang isipan niya ay nakafocus pa rin sa mga file. Dahil hindi siya umaabante, dinala niya ang kanyang computer sa isang restricted na laboratorio kung saan mas advanced ang kagamitan. Sa huli, nabuksan niya ang encryption, at ang laman ng file ay lubos na nagpayanig sa kanya. Ipinakita sa mga dokumento ang isang top secret drone strike na pinalabas na parang isang suicide bombing, isang operasyong inaprubahan at tinakpan ng CIA. Sa mga balitang video, makikita ang halos 150 nasawi, kasama na ang mga piling sundalo mula France at Denmark. Ang buong operasyon ay iniutos ng boss ni Charlie na si Chief Moore. Kinagabihan, tinawagan ni Charlie si Sarah pero hindi ito sumagot. Kinaumagahan, sinalubong siya ni Moore sa opisina at dinala kay Director O'Brien. Dito ibinigay ang nakakagulat na balita, may nangyaring terrorist attack sa isang hotel sa London, at isa si Sarah sa mga nasawi. Ayaw paniwalaan ni Charlie ang balita, kaya binuksan ni Moore ang TV. Sa ulat, makikita ang 4 na armadong lalaki na sumugod sa hotel, pumatay ng 2 bihag, at kumuha pa ng 4 na iba pa. Sa security footage, kumpirmadong kasama si Sarah sa mga dinukot. Pag-uwi ni Charlie, sinalubong siya ng maraming reporter, pero may kaibigang tumulong para makapasok siya sa bahay nang hindi napapansin. Habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, hinarap niya si Moore at si Supervisor Caleb. Giit ni Moore, iniimbestigahan pa nila ito, pero iniutos ni Caleb na mag-leave muna siya. Dumating sa airport ang bangkay ni Sarah at ang kanyang mga gamit. Dinala ito ni Charlie pauwi. Sa loob ng malita, nakita niya ang Reg Along binili ni Sarah para sa kanya, at doon siya tuluyang napahagulgol. Dahil uhaw siya sa katotohanan, bumalik siya sa trabaho at lihim na inaccess ang surveillance network ng hotel. Pinagtagni-tagni niya ang timeline ng pangyayari at ipinresente ito sa kanyang mga nakakataas. Lumabas sa analysis na ang 4 na sospek ay nagnakaw ng van, pumasok sa hotel sa pamamagitan ng service entrance, pinunasan lahat ng ebidensya, at sinasabing may meeting sila kasama ang isang grupo mula Indonesia. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Nang pumasok ang isang bodyguard para umawat, agad siyang binaril ng isa sa mga terorista, isang gwardiya ang napatay at isa pa ang malubhang nasugatan. Agad roomspand ang seguridad, at kinorner ang mga salarin na kumuha ng mga bihag. Sa isang kalapit na conference room, nahuli si Sarah habang tinutulungan niyang makatakas ang ibang mga bisita. Gamit ang facial recognition at voice tracking, natukoy ni Charlie ang mga sangkot, si Mishka mula Moscow, ang dating South African operative na si Lawrence, ang Beerang si Host, at ang dating intel officer na si Gretchen. Pero hindi man lang nagulat o nag-react si Moore at Caleb. Doon niya napagtanto, alam na pala nila ito simula pa lang. Ipinadala siya sa isang therapist. Kinabukasan, palihim niyang nilagyan ng chip ang kanyang CIA badge at ginamit ang isang skimmer sa printer para makalabas ng classified files. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa isang bar, tahimik na nakatitig sa jukebox. Kinaumagahan, bigla siyang sumugod sa isang meeting kasama ang mga nakakataas, dala-dala ang mga ninakaw na dokumento. Inakusahan niya si Moore sa mga ilegal na operasyon tulad ng pambobomba sa isang ospital sa Syria at isang base ng kaalyado sa Yemen, na ikinasawi ng libo-libo. Ibinunyag niyang may dead man switch siya. Kapag hindi siya nag-input ng code kada 5 oras, automatikong ipapadala sa mga media outlets ang lahat ng ebidensya. Kapalit ng pananahimik, humingi siya ng buong CIA training, malaking halaga ng pera, baril, fake IDs, at lahat ng impormasyon tungkol sa mga pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Charlie sa kotse at nagsuka sa sobrang stress. Samantala sa opisina, sinasabi ni Moore na peke lang ang dead man switch,
switch, pero nagbabala si Caleb na hindi nila pwedeng isugal ito. Kung nagbabluff lang si Charlie, kailangan nilang tukuyin ang trigger at ipawalang bisa siya habang nasa training. Maya-maya, nagsimula ang team ni Caleb na imbestigahan kung paano na-copy ni Charlie ang mga file. Akala nila walang silbi ang skimmer sa mga secure na computer, pero iba ang kaso sa printer. Habang ni-review ang security footage, napatunayan nilang bumili nga si Charlie ng ganoong klaseng magnetic strip. Sinuyod din nila ang bahay ni Charlie at napansin nilang 2 beses siyang bumisita sa parehong bar. Chinek nila ang jukebox at may nakita silang ABBA CD. Samantala, dumating na si Charlie sa CIA training facility kung saan sinalubong siya ni Colonel Henderson. Nagsimula sila sa shooting range, pero bagsak ang performance ni Charlie. Kailangan pa niyang lumapit ng malapit para tamaan ang target. Pero pagdating sa paggawa ng explosives, mabilis at mahusay siya, kaya agad siyang nakuha ang respeto ni Henderson. Sunod, sinanay siya sa pag-memorize ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng training, binigyan siya ng mga fake passports. Kinagabihan, dumalaw si Henderson sa kwarto ni Charlie. Sinabi niyang hindi siya isang mamamatay tao, pero iginiit ni Charlie na ang habol niya ay hustisya. Iniabot sa kanya ni Den ang baril at pinaputo, pero nanginginig ang kamay ni Charlie at ibinaba na lang ito. Sa CIA naman, sa wakas na decrypt ng mga analyst ang CD at nalaman nilang peke lang ang dead man switch. Agad nila itong nire-report, hindi nila alam na pinapanood sila ni Charlie. Ang chip sa ID badge niya ay isa palang bug, at itinanam din niya ito sa mga dokumento. Huli na nang madiskubre ito ni Moore at agad siyang tumawag kay Henderson para ipaaresto si Charlie, pero nakaalis na ito. Inalis ni Charlie ang earpiece niya at sumakay ng eroplano papuntang London. Pagkalampas sa customs, tumuloy siya sa Paris. Nag-trigger ng alerto ang kanyang fake passport kaya agad pinadala ni Moore si Henderson para habulin siya. Sa Paris, nag-check-in si Charlie sa isang hotel malapit sa restaurant kung saan madalas makita si Gretchen. Nang dumating si Gretchen, sinimulan niyang i-track ang phone nito. Kinagabihan, nag-abang siya sa building nito at nang may residenteng lumabas, nakalusot siya. Gamit ang tutorial, napik niya ang lock ng apartment at sinimulang maghalughog. Kinuhaan niya ng larawan ang schedule ni Gretchen at nakakita rin ng baril na kinuha niya. Biglang nag-alerto ang tracker, pabalik na si Gretchen. Nagtago si Charlie sa may hagdan. Pero nang dumating si Gretchen, hindi niya kayang iputok ang baril. Nanginginig, umatras siya pabalik sa hotel at inisip na parang nandoon si Sarah, naghihintay sa kanya. Para makabawi sa focus, binalikan niya ang schedule ni Gretchen at napansing madalas ito sa ospital. Nang ihak niya ang medical records, nalaman niyang may matinding allergy si Gretchen. Kinabukasan, bumili si Charlie ng napakaraming bulaklak at sinundan siya sa ospital. Nakasuot bilang doktor, palihim siyang pumasok sa testing room ni Gretchen, isinara ito, at pinuno ng pollen. Nagpanik si Gretchen sa allergy attack pero kalmado lang si Charlie habang tinatanong kung nasaan si host, ang lalaking pumatay kay Sarah. Hirap magsalita si Gretchen kaya binuksan ni Charlie ang chamber, pero agad siyang tinulak ni Gretchen sa mesa. Nagkaroon ng matinding sagupaan, nagbagsakan ang gamit at muebles. Nang bunutin ni Charlie ang baril, nasuntok siya at nakatakas si Gretchen. Hinabol niya ito sa kalye, pero bago pa niya mapaputukan, nabangga ito ng isang sasakyan. Gulat na gulat si Charlie pero pinilit niyang kunin ang cellphone ni Gretchen at tumakas. Iniwan ang suot na lab coat. Pagbalik sa hotel, naghilamos siya para alisin ang dugo at nag-empake. Kinagabihan, sumakay siya ng bus papuntang Marcel. Di nagtagal, nakarating sa CIA ang balita tungkol sa pagkamatay ni Gretchen. Kinwestiyon siya ni Director O'Brien, at tahimik na inamin ni Moore na mukhang isa sa kanila ang pumatay dito. Kinagabihan, binawahan ng guilt si Charlie at naglasing sa isang bar. Akala niya nakita niya si Sarah na sumasayaw, pero isa lang pala iyong kamukha. Maya-maya, napansin niyang pumasok si Henderson. Natarante siya, siningit ang sarili sa gitna ng mga tao at lumipat sa ibang bar, pero sinundan siya ni Henderson. Nagtago si Charlie sa CR, pero walang bintana, walang matakasan. Sa huli, lumabas siya at umupo sa tabi ni Henderson. Inamin nitong na-track niya si Charlie gamit ang phone ni Gretchen. Matapos ang tensyonadong pag-uusap, ipinakita ni Charlie ang timer sa phone niya, at biglang tumakbo. Ilang segundo lang, sumabog ang bomba sa loob ng CR, nagdulot ng kaguluhan. Nawalan ng lead si Henderson at naging black ang tracker ni Charlie.
Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Charlie kay Inkoline para humingi ng tulong at sumakay siya sa isang cargo plane papuntang Turkey. Sa Istanbul, nag-text siya sa kanya mula sa isang restaurant. Nang nilapitan niya ang isang lalaking may tumatawag sa phone, isang babae ang sumabat at sinabing i-check niya ang sarili niyang cellphone. Si Sarah iyon. Para hindi mahalata, pinayuhan siyang iwan ang backpack at sombrero, magkunwaring namimili, at magkita sila mamaya sa isang garahe. Nang magkita silang muli, pinasakay siya ni Sarah sa kotse at dinala sa kanyang tahanan. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Sarah kung paano siya naging hacker matapos mapatay ang kanyang asawa, isang CIA asset na nagtatrabaho para sa Russian Intel. Opisyal na sinabing nahulog siya mula sa bintana, pero may hinala si Sarah na hindi iyon ang totoo. Siya raw ang orihinal na Inkoline, at siya rin ang nagturo ng lahat ng alam niya. Sa bahay ni Sarah, ang pinakamatagal na panahong nanirahan siya sa iisang lugar, aminado siyang pagod na siya sa kakalayo. Kung mahuli man siya ng mga Russian, handa na siyang tapusin na lang ang lahat. Nagsimula silang i-review ang mga lead. Si host ay kumukuha ng mga bayerang sundalo para kay Moore. Si Lawrence naman ay sangkot sa bentahan ng armas, kaya inalok ni Inkoline na magkunwaring arms dealer para maengganyo ito. Si Mishka naman ay madalas bumiyahe at halos lahat ay pinopost sa social media. Sa isang larawan, may babaeng nasa tabi niya. Gamit ang facial recognition, nahanap nila ang Instagram ng babae, nasa Spain siya. Sa kabilang banda, inutusan ni Caleb ang kanyang team na i-track ang mga terorista para matunten si Charlie. Samantala, hinarap ni Director O'Brien si Moore tungkol sa isang black ops na wala sa listahan. Iwinak silang ito ni Moore, sinabing hindi siya ang unang director na nagreklamo at gaya ng dati, suportado raw niya ito ng buo. Maya-maya, ipinakita ng assistant ni O'Brien ang isang larawan na nakuha ni Henderson sa Spain. Halata na si Moore ang nagpadala sa kanya, kaya nagpadala rin si O'Brien ng sarili niyang ahente para makialam. Sa Madrid, natunton ni na Charlie at Inkoline si Mishka gamit ang mga nahak na kamera ng hotel. Nag-check-in si Charlie sa parehong hotel, at nalaman niyang madalas lumangoy si Mishka sa rooftop pool na konektado sa dalawang gusali. Habang lumalapit na rin si Henderson, nagsimula na ang plano ni Charlie. Kinabukasan, gumawa si Charlie ng isang device at itinago ito sa hotel. Kinagabihan, inaya niya si Mishka sa isang bar, hindi niya alam na pinapanood siya ni Henderson mula sa lobby. Napansin ni Charlie ang isang kain na hinalang lalaki, parang nakita na niya ito noon sa CIA. Kaagad niyang binigyan ng babala si Inkoline gamit ang earpiece. Kinumpirma ni Inkoline na CIA nga ang lalaki, at nakita rin niya si Henderson sa surveillance. Sinabihan niya si Charlie na umatras, pero nagpumilit si Charlie na ituloy ang plano. Nang pumunta si Mishka sa pool, hinarap siya ni Charlie at tinanong kung nasaan si host. Banta niya, kapag hindi siya nagsalita, babagsak ang buong pool. Tinuwanan lang siya ni Mishka at nag-swimming pa. Kaya pina-activate ni Charlie ang device, nagsimulang magbitak ang salamin. Sinubukang tumakas ni Mishka pero bumigay ang glass wall at nalunod siya sa bumagsak na tubig. Kaagad namang binalaan siya ni Inkoline, papalapit na ang mga ahente. Tinuruan niya si Charlie ng daan palabas. Halos abutan siya ni Henderson, pero dumating ang isa pang ahente mula kay O'Brien at nagbanggaan silang dalawa sa loob ng laundry room. Matinding santukan at bugbugan, sinasampal sa washing machine, binabagsak sa dryer. Nakabunot ng baril ang ahente ni O'Brien at pinaputukan si Henderson, pero napaglabanan siya nito at gumanti ng putok. Dumating si Charlie at nakita ang buong laban. Saglit siyang nag-alinlangan kung tutulong siya, pero tinawag siya ni Inkoline, tumakbo na lang daw siya. Kinabukasan, pinatawag ni O'Brien si Moore sa opisina at tinanong tungkol kay Charlie. Sabi ni Moore, naka-bereavement leave pa raw ito. Pinakawalan siya ni O'Brien, pero maya-maya, ni-review na niya ang surveillance footage ng hotel. Kasabay nito, iniimbestigahan din ni na Caleb ang footage at napansin nilang may tumulong kay Charlie. Binalikan nila ang encrypted communications at doon na nila nadiskubre ang mga mensahe mula kay Inkoline. Matagal na silang naghanap pero sa wakas nahanap nila ang file ng orihinal na Inkoline, isang patay na CIA agent. Doon nila napagtanto, malamang si Sarah ang pumalit sa kanyang katauhan. Lalong lumalim ang misteryo. Kinagabihan, natulog sila ni Charlie sa tabi ng isa't isa para makahanap ng kaunting kapanatagan. Pero biglang, nagsigawan ang mga ibon ni Inkoline at nagising sila. Sa security cameras, nakita nilang papalapit na ang mga ahente. Agad silang tumakas
gamit ang isang tagong tunnel at napansin ang isang drone sa himpapawid habang palihim silang lumipat sa kabilang gusali. Habang nilulusob ng mga ahente ang bahay, wala na sila, lahat ng files ay nakaprogram na mag-delete. Walang bakas na naiwan. Pagdating sa tabing dagat, nakarating sila sa kotse ni Inkoline. Pero nakita na sila ng drone. Sinundan sila sa isang habulan, kahit sa bangka, hindi sila tinantanan. Sa huli, tinamaan ng mga ahente ang sasakyan. Matindi ang tinamong sugat ni Inkoline. Dahan-daang inilipat ni Charlie ang katawan niya sa passenger seat at siya na ang nagmaneho. Sa desperadong habulan, nakalayo siya sa mga humahabol. Nang makahanap ng garahe, itinago niya ang kotse at hinalikan si Sarah sa noo habang lumuluha. Kinabukasan, nagpanggap si Charlie bilang arms dealer para makontak si Lawrence at nag-set up ng meeting. Bumili siya ng bagong gamit at tumuloy sa Romania. Doon, nag-record siya ng peking video ng sarili niya at inhack ang surveillance feed sa Berlin para linlangan ang CIA na nandoon siya. Pagdating ni Lawrence sa meeting place, nakita niya ang isang cellphone na tumutunog sa ibabaw ng isang upuan. Narinig niya si Charlie na sinabing silipin ang kahon sa tabi nito. Sa loob, may mga explosives at litrato ni Sarah. Biglang lumitaw si Charlie sa likod niya. Tinutukan siya at tinanong kung nasaan si host. Nangakong i-disable ang bomba kung magsasabi ito ng totoo. Inamin ni Lawrence na si host ay gumagalaw sa karagatan ng Russia, kadalasang tumatanggap ng shipment sa isang Baltic port. Lahat ng komunikasyon ay dumadaan sa lihim na code na dala ng mga tauhan niya. Hinagis ni Lawrence ang cellphone niya sa sahig, nandoon daw lahat ng impormasyon. Kinuha ito ni Charlie at umalis. Ilang sandali lang, sumabog ang mga bomba at napatay si Lawrence. Sa CIA, habang nanonood pa sila ng peking video feed mula Berlin, nagulat sila nang matuklasang sa Romania pala talaga nangyari ang operasyon. Maya-maya, nasa isang hotel sa Russia si Charlie. Binuksan niya ang huling regalo ni Sarah, isang puzzle. Nang malutas niya ito, lumitaw ang isang matamis na mensahe mula sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Charlie sa port at napansin ang isang kain na hinalang sasakyan. Nagpadala siya ng coded message, at nakita niyang may lalaking malapit sa kotse na nag-check ng cellphone. Sinundan niya ito, at kinuna ng larawan ang bangkang sinakyan nito. Nang matrace niya ang registration ng bangka, nalaman niyang ito ay konektado sa isang luxury yacht. Nagsimula rin siyang gumuhit ng posibleng sea routes ni host. Kinabukasan, habang papalapit na si Charlie sa bangka, may biglang sumapak sa kanya, nabitiwan niya ang puzzle ni Sarah. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng yacht, kaharap mismo si host. Ipinakita ni host na nahanap niya ang bombang dati nang itinanam ni Charlie, at tinukso siya, hindi pa raw siya kailanman pumatay ng tao ng direkta. Iniabot ni host ang baril at sinabing barilin siya, pero hindi magawa ni Charlie. Ibinaba niya ang baril. Bigla na lang, nagbago ng direksyon ang yacht. Nataranta ang crew. Tahimik na ipinaliwanag ni Charlie na siya na ang may kontrol sa barko. Dahil ang yacht ay gumagamit ng CIA security protocol, at isa siya sa mga nagdisenyo nito, madali niya itong nahak. Papunta na ngayon ang yacht sa Finland. Ilang minuto lang, dumating na ang Finnish Navy at Interpol at pinalibutan ang barko. Inaresto si host at ang kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang araw, nagdaw si Director O'Brien ng press conference kung saan ibinunyag niya ang pagkakahuli sa mga tiwaling CIA agents na inaabuso ang kapangyarihan ng ahensya. Nilapitan siya ni Henderson pagkatapos ng press con at sinabing ipinagmamalaki niya ang ginawa ni Charlie. Pagkatapos dalawin ang puntod ni Sarah, sa wakas ay umuwi na si Charlie. Kinuha niya ang eroplanong regalo sa kanya ni Sarah at isinakay ito sa unang beses. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.